Uhing pandangan. Ano ba kayo? Yes! Yes, galit? Galit? Kung noon siguro yung teachers ang nagagalit, no? Ngayon may karapatan na rin kayong magalit sa amin. Ganon. Ganon ba? Ganon ba, mga kapatid? Steph talaga kinikilig sa akin. My God. Oh, sabi ko nga, madadagdagan pa yung kilig na yan. Handa na? Kasama po natin ngayon ang matagal ng tapat na nagtatrabaho para sa taong bayan. Mula sa pagiging leader estudyante, siya ay naging abogado at mambabatas at kinatawan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Quezon. Ipinaglaban niya ang mga batas para sa ikauunlad ng kabuhayan ng mga manggagawa, magsasaka at mahihirap. At magtitiyak na may boses sila sa pagtukoy ng mga programa at serbisyong pupondahan ng pera ng bayan. Siya po ang ating dating Deputy Speaker, Deputy Speaker Erin Tanyada, na sana'y makasama nyo sa Senado sa susunod na taon. Muli, ang ating panauhin, Deputy Speaker Erin Tanyada. Maraming salamat po sa ating tagapagkilala, sa ating Campus Executive Director, Ginoong Delia. Sa ating mga estudyante po dito sa Pangasinan State University, magandang hapon po. Ako po ay natutuwa at nakabisita po dito sa inyong paaralan. Pero syempre, ewan ko kung kayo ay natutuwa. Na-cancel raw ang exam ninyo? Yes! O gusto niyo mag-exam na lang? Siyempre po, ako'y magtatanong, alam ba ho ninyo kung nasaan ang Quezon? Sino nakapunta na sa Quezon? O yun, at least meron dalawa dyan. Anong region ang Quezon? O, tama, Region 4. No? Ano ang mga dadaanan mong probinsya papunta sa Quezon? After Pangasinan, ano? After Tarlac, ano? After Pampanga, ano? Bulacan. After Bulacan, Metro Manila. After Metro Manila, ano? Laguna. After Laguna, Batangas. After Batangas, Laguna uli. Kasi nag-cut across yan. Laguna may konting pa. Batangas, kumain po sa Laguna. After Laguna, Quezon. Kaya anong pagkatapos ng Quezon? Alin Bicol? Camp Norte, Camp Sur. Yan po. Ako po ay taga Quezon, ika-4 na distrito na lalawigan ng Quezon. Ang bayan ko po ay Umaka. Ewan ko kung napakilala na po ninyo sa aking apelyido, sino po ang meron pong interest sa kasaysayan, history. Wala. Nako, nagagalit si Rizal niyan eh. Diba, sabi nga po nila, kung hindi natin alam ang ating kasaysayan, diba, kung hindi po natin alam kung saan tayo nanggaling, paano po tayo pupunta sa paruroonan po natin. No? Ako'y magpapakilala po, ang aking lolo ay si dating Senador Lorenzo Tanyada. Ngayon, si dating Senador Lorenzo Tanyada po, siya po ay senador nung panahon po right after World War II. 1947 hanggang 1971. Baka hindi pa po pinapanganak yung nanay at tatay po ninyo. Baka lolo at lola po ninyo, bata pa noon.
So, pero mas lalo po siyang nakilala nung panahon po ng martial law. No? Dahil siya po ay nagmarcha kasama ng mga estudyante, kasama po ng mga manggagawa, kasama po ng ating mga magsasaka para ipaglaban po ang kalayaan at demokrasya dito sa ating bansa. Ang aking ama naman po ay si dating Senador Bobby Tañada. Siya po ay naging senador pagkatapos ng EDSA. Kahapon po, hiniriwan po natin ang EDSA 1, February 25, 1986. 33 years ago po yun. Tapos yung tatay ko po ay naging senador noong panahon po ni President Cory Aquino hanggang 1995. Ngayon, baka sabihin ninyo, bakit ako tumatakbo? Porket lang ba Tañada ako? Dapat ako maglingkod sa Senado? Hindi po. Ako'y nagsimula sa aking politika, katulad po ninyo, isang estudyante. Ako'y naging leader po ng mga student council sa buong Pilipinas. Yan po ay nung panahon po ng 87 hanggang 89. Nung ako'y nasa kolehiyo rin po, ako'y nagmamarcha kasama po ng iba't ibang mga estudyante para ipaglaban po sa panumbalik po ng mga student councils. Isipin po ninyo, yung student council, kung saan meron po kayong student government dito sa PSU, no? Yung student publication po ninyo, nung panahon po ng martial law, wala po yun. When President Marcos declared martial law, student councils, student organizations, student publications were all banned. Kaya pinaglaban po yan ng mga estudyante para ibalik ulit sa iba't ibang mga paaralan. So yan po yung tinaanan po namin, yung pagbabalik po ng mga student councils, student publications, at student organizations. Ngayon, sabi nga po, lahat po tayo ay may pangarap, di ba? Dahil idolo ko po ang aking lolo. Siya po ay isang human rights lawyer. Naging abogado po ng mga magsasaka at mangingisda at lalo na mga political detainees noong panahon ng martial law. Yung aking tatay ko po ay abogado rin. So, nung ako po ay nag-aaral, naisip ko, kung gusto ko po maging isang lingkod bayan, wala nang ibang propesyon na pwede po nating pagsabihan na naglilingkod rin, maliban po siyempre sa ating mga pulis, sa ating mga sundalo, no? Ang pagiging isang abogado. Ngayon, sino po ang gusto maging abogado dito? Meron ba? Nako, alam po ninyo, mahirap maging abogado dahil after studying 4 years in college, you have another 4 years of law school. No? So, bali halos 8 taon po kayo nag-aaral. At pagkatapos ng 8 taon, meron po halos 5 buwan na pag-aaral para sa bar exams. So, dinaanan ko po yun. Di ba? Dahil pangarap po natin. Anong pangarap po ninyo? Di ba makapagtapos dito sa PSU? Correct? Yes. Yes. Tapos pagkatapos makapagtapos, lahat kayo nangangarap makahanap ng trabaho, di ba? Siyempre, dahil gusto po natin magkaroon ng magandang kabuhayan sa inaharap. Pero alam naman po natin, hindi lahat po ang magiging mapalad sa kanilang pangarap. Pero ang importante po dito, patuloy po natin inaabot o nilalaban yung ating pangarap. Hindi dapat tayo nagbibitiw. At ganoon rin po ang naging kasaysayan ko po bilang isang estudyante. Bakit? Nag-aaral ako ng abusya. No? Nag-bar exams po ako 1989. Sabi ng mga iba, uy, si Erin, apo ni dating Senador Lorenzo Tañada. Kung i-internet po ninyo, makikita agad po ninyo yung pangalan po niya at yung itsura po niya. Anak ng isang senador, ay siguradong papasa ito sa bar exams. So, kumuha po ako ng bar exams 1989. Lumabas ang resulta ng bar exams April 1990.
Ano nangyari? Bumagsak si Erin Tanyada. I failed. Sabi po ng aking lolo sa akin, Lorenzo, dahil yun po ang pangalan ko, Lorenzo rin po ako. Anong balak mo ngayon? No? Ang sabi ko, lolo, di laban uli, aral uli. Isang beses lang naman yan eh. Baka sa susunod, makukuha po natin. Dahil syempre, third generation na po ako. Ako yung pwedeng maging unang tanyadang abogado sa pamilya sa susunod na henerasyon. So sige, nag-aral ulit. 4 na buwan. No? Sa Ateneo de Manila. Nag-bar exams noong September 1990. So, hintay yung results. April. Lumabas ang results 1991. Ano nangyari? Bumagsak ulit. No? Ano sinabi po ni Susan Roses? Di ba yung famous Susan Roses? Nanay ni Grace po. Ano sinabi? Not only once, but twice. Bumagsak mo din 2 beses. So ano sinabi ng lolo ko? Anong gagawin mo ngayon, Erin? Nakadalawa ka na. Sabi ko, lolo naman, no? Pag baseball, dapat strike 3. Eh, pag nanliligaw pa, ilang beses ka nagbabaste? Ako may manligaw sa'yo. Ha? May boyfriend ka na ba? Opo. Eh di mo binasted kagad. Ha? Hindi, syempre, di ba, kung talagang minamahal mo o nilaliligawan mo yung gusto mo, di ba? Basta ibasted ka na isang beses, laban pa uli. Laban pa uli. So, nag-aral uli ako. No? 4 na buwan uli. Yung bar exams po, September 1991. No? 1991. So, naghintay ko ng resulta. Lumabas ang resulta ng bar exams, April 1992. April 1992. So, ano nangyari? Pumasa na ako. Diba? Alam po ninyo, yan po ang kasaysayan ng mga Pilipino. Halos lahat po. Sa unang beses, syempre tayo matatalisod. Sa pag-ibig, tayo pwedeng mabaste. Pero kung talagang gugustuhin mo yung pangarap ko, ilalaban mo yan eh. Ilalaban po ninyo. At yan po yung kailangan po natin gawin. Kaya kung kayo po ay may pangarap sa buhay at hindi po ninyo makamit kagad, huwag po kayo ma-depress. No? And lalo-lalo ng mga estudyante ngayon, impatient. Kayo yung masabi po natin, magaling gumamit kayo ng social media. Diba? Sino gumagamit ng social media dito? Facebook, halos lahat. Instagram, Twitter. O di pwede ninyo ako i-follow sa Instagram, Facebook, at Twitter. Yan. Ngayon, syempre, tayo po ay haharap sa importanteng halalan ngayong Mayo. Ang gusto po natin malaman, syempre, kung ang magiging gobyerno po natin ay makakatulong sa pangarap ng mga estudyante. Magkakaroon ba ho tayo ng trabaho? Alam naman natin, ang trabaho ngayon ay hindi naman pwedeng ibigay sa lahat ng mamamayan po natin. Sa katunayan po, meron po tayong 9.8 million Filipinos na unemployed. Taon-taon po, isipin lang po ninyo, ilan ang paaralan sa buong Pilipinas at ilan rin po ang nag-graduate taon-taon. Kaya importante po, ang ating gobyerno ay nag-iisip ng iba't ibang mga pamamaraan para lalong bigyan ng trabaho ang ating mga mag-aaral. Ang nagiging problema po natin kung minsan, at ito po ay sinabi po sa inyo ni Senator Bam, no, nung siya po ay bumisita, nagkakaroon po ng mismatch. Kung minsan, yung mga kurso na ino-offer ng ating mga paaralan, hindi naman yun yung pangangailangan ng ating lipunan. Kaya ito yung kailangan ayusin
sa ating gobyerno ngayon. Pangalawa, sino po dito ang anak ng mga magsasaka? Huwag na kayo maiyak. Okay. Question. Susunod ba ho kayo sa mga magulang po ninyo bilang isang magsasaka? Yes or no? Good for those who answered yes. Pero for those who answered no, bakit ayaw ninyo? Dahil mahirap ang buhay, walang kinabukasan. Correct? Sa katunayan po, ang sinasabi po ng mga magsasaka sa kanilang mga anak, mag-aral ka ha, para hindi mo na maranasan ang buhay ko. Di ba? Totoo yun. Yun ang sinasabi po nila. Pero ang problema po natin, tumatanda na po ang ating mga magsasaka dito sa ating lipunan. Halos senior citizen na po. Kung walang susunod sa kanilang mga yapak, sino ngayon ang magtatanim ng ating mga pagkain? Malaking problema yan. No? Lalo-lalo na ngayon, no, kapag maiwan na hindi sinasaka ang ating mga lupain, ano nangyayari? Nako-convert, nagiging subdivision, o nagiging mall. So, mauubos po yung agricultural lands po natin. At ito po ang kailangan rin bigyan ng solusyon ng ating gobyerno. Kailangan siguraduhin po natin na may kita ang ating mga magsasaka. Dahil kung may kita po ang ating mga magsasaka, yung mga estudyante po natin ay pwedeng bumalik sa lupa. No? Eh sabihin po natin, kung sasabihin ng gobyerno, kayo bilang isang magsasaka, meron kayong kikitain na hindi bababa sa 10,000 kada buwan. Papayag na ba ho kayo? Diba? O kung hindi, 15,000 kada buwan. Malaking tulong na po yun. Kesa kayo po ay mag-OFW na hindi naman po natin alam kung anong mangyayari doon sa Middle East, sa Hong Kong, o iba pang mga bansa. Kaya sabi ko nga po, itong usapin ng agrikultura ay importanteng dapat solusyonan ng ating gobyerno. Ang Senado po na hinahanap po natin ay ang Senado na hindi takot na tumayo at ipaglaban ang mga mahihirap. Ang Senado na hindi takot sabihin sa Pangulo na siya po ay nagkamali. For example, ako'y magtatanong, dahil napansin ko po dito, mas maraming kababaihan kesa mga lalaki dito sa campus. Tama ba na binabastos ng ating Pangulo ang mga kababaihan? Di ba hindi? Eh bakit yung mga senador hindi nagsasalita? Meron akong mga kilalang senador na sila po mismo ang nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan dito sa ating lipunan, pero kapag magsalita ang ating Pangulo, tahimik. Siyempre, tanong, tama ba ho yan? Hindi. Yung sasabihin ng Pangulo na minolestya niya, yung kanyang kasambahay, no? Pinulgar po niya. Kung siya po ay bata, tama ba ho yan? Mali. Pero meron ba ho tayong narinig sa ating mga mambabatas? Hindi, wala. Kaya importante po sa atin na meron po tayong mga senador na hindi takot na magsalita. Kasi dito natin masusukat kung yung mga pinaglalaban ng isang senador ay totoo o hindi. Yan ang sukatan kung bakit tayo kailangan maging mapanuri
sa mga pipiliin po nating mga senador sa darating na Mayo. Ako po ay naging kinatawan. Pagkatapos ng pagiging abogado, human rights lawyer, tumulong po ako sa mga magsasaka at manggagawa. Tapos ako po ay naging kinatawan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Quezon. Assistant Majority Leader, first term, second term, Chairman ng Committee on Human Rights, and third term, Deputy Speaker ng House of Representatives for Luzon. So, meron na rin po akong karanasan sa paggawa ng batas. Baka tanungin po ninyo anong mga batas ang sinulong ko po nung ako'y nasa Kongreso. Number 1, yung pag-repeal ng death penalty. Nasa likod naman po ng pamaypay po yan. Number 2, anti-torture. Number 3, recognition sa martial law victims. Sa ating mga mahihirap, nandyan yung amendment sa PhilHealth Law para mas lalong lumawak po ang coverage. Dahil noong 1995, yung mga miyembro lang po ng PhilHealth ay yung mga nagbabayad lamang. Noong 2012, mas pinalawak po namin, sinama po namin yung mga mahihirap po nating mga kababayan na dapat sagutin na po ng gobyerno po yan. Yun yung unang amendment. Tapos pangatlo, yung pagbaba po ng presyo ng gamot. So yan po, iilan sa mga nagawa po ng inyong lingkod. At ako po ay isang taong naninindigan sa mga pinaglalabang advokasya kung ako po ay nasa Kongreso. So asahan po ninyo, hindi po ako titiklop. Maski mag-iisa lang po kung ipaglalaban ng aking pananaw, gagawin po natin yan. Ngayon, gusto ko rin mapakinggan ang boses po ninyo dahil syempre, minsan-minsan, maswerte nga po ang campus ninyo. Dumating si Bam Aquino, dumating si Grace po. Imagine, kailan ba nagkakaroon ng 2 senador? Ako na yung pangatlo, kandidato na bibisita sa inyong paaralan para pag-usapan ang iba't ibang mga mahalagang issue dito sa ating bansa. Kaya maswerte po kayo. Ngayon, ano yung mga mahalaga? Isang halimbawa, sabi po ng ating Pangulo, ayaw niyang paalisin ang mga illegal na Chinese workers dito sa ating bansa. Ang rason, dahil meron pong 300,000 manggagawang Pilipino sa China. So, ang sagot ko po doon, ay muna Mr. President, yung 300,000 nagtatrabaho sa China, yan ba'y legal o illegal na manggagawa? Dahil kung yan ay legal na manggagawa, walang problema yan. Yung pinapalis po natin dito, yung mga illegal. Dahil yung mga illegal, ninanakaw pa niyan ang trabaho na para sa mga Pilipino. Maliwanag ang ating batas. Ano nakalagay sa ating batas? Kung yung trabaho po ay kayang gawin ng isang Pilipino, dapat ibigay sa Pilipino. Ang problema, gusto po ng ating Pangulo, maski yung mga illegal na gumagawa ng trabaho ng Pilipino, wag tanggalin. Hindi naman po yan naayon sa ating batas. So kung walang work permit at illegal yan, dapat hulihin at paalisin. Sa katunayan po, nung nakarang taon, December, meron pong 2 Chino na nahuli sa Pampanga, nagtatrabaho sa quarry. Quarry! Yan, kaya-kayang gawin ng Pilipino yan. Nung tinanong po kung ano yung papeles po nila, ang papeles po nila, tourist visa lamang. Wala silang work permit. So sila po ay hinuli at dinitain.
Isipin nga po ninyo, alam ba ho ninyo yung istorya ng taho? Ha? Yung taho, meron pong isang Chinese national nasa MRT station. Sinabihan po ng pulis, bawal pumasok na may hawak na inumin. Anong ginawa po ng Chinese national? Pinuhusan ng pulis. Isipin po ninyo, subukan po natin gawin yan sa China. Baka dire-diretso sa bilangguan yan. So bakit natin binibigyan ng pagkakataon itong mga banyaga na hindi sumusunod sa ating batas? Kaya yan po ang kailangan po natin pag-isipan. Kailangan po natin hanapin kung sino po ang mga karapat-dapat, no, na maging senador sa darating na halalan. Isang halimbawa na lang po. Ngayong umaga po, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. So, asahan po, tataas na naman ang presyo ng mga bilihin. Merong mga senador na tumatakbo ngayon, ang sabi po nila, sila po ay para sa mga mahihirap. Ang tanong, bakit po sila bumoto sa trade law? Bakit po sila pumayag na ipataw ang excise taxes dito sa ating bansa? Na alam po natin na yan po ang nagpataas ng presyo ng iba't ibang produkto dito sa ating bansa. 4 lang po ang senador na tumutol. Iba po doon, tumatakbo ngayon. Sila lahat ay pumabor. Sino yung 4 na tumutol? Lacson. Hindi naman tumatakbo si Lacson. Trillanes, end of term. Hontiveros, hindi rin tumatakbo pa. And yung naging bisita po ninyo nung nakaraan, si Bam Aquino. Tumutol si Bam dahil alam po niya na ito po ay magpapabigat sa ating mga mahihirap nating mamamayan. Kaya ganyan po, kailangan po natin piliin kung sino talaga ang magiging totoo sa mga sinasabi po nila. Ako ay galing po sa pamilya ng Lingkod Bayan. Ang lolo ko po nagmarcha laban kay Marcos, nagmarcha laban sa martial law. Sa edad po ng 86, wino-water cannon po, tinitirgas habang nagmamarcha kasama ng mga estudyante. Ang tatay ko po, ganun rin. Ako, nung ako'y leader estudyante, na bilanggo po. No? Kinulong po ako ng 18 hours, 16 to 18 hours. Dahil ako po ay nagsasalita para ipaglaban ang soberanya ng ating bansa. Sa akin, okay lang po yan. Dahil naniniwala po sa aking prinsipyo. Kaya, ito yung mga kailangan hanapin po natin. Yung talagang maghahanap ng solusyon dito sa ating bansa. Malaki po ang problema po natin. Kung mananalo po yung mga kandidato na hindi tatayo laban sa tsa-tsa, naku, no? Pag magkaroon po ng tsa-tsa, ang mangyayari po, bibigyan ng karapatan ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa dito sa ating bansa. Papayag ba ho kayo? Yun. Importante ito yan. Ang mga educational institutions, pwede rin pong bilhin ng mga dayuhan o magtayo po sila ng sarili. Ang iba't ibang mga businesses, pwede na rin po. Wala nang 60-40. Kaya importante po, maging maingat po tayo sa pipiliin po natin. Sana po, habang pinapakinggan po ninyo ako at meron po kayong mga naiisip na tanong, sana mapasama po ako sa listahan po ninyo. Ako po si Erin Tanyada, number 59 sa balota. Sana magtanong po kayo ng mga katanungan at magkaroon po tayo ng palitan ng puro-puro. Magandang hapon po at maraming po salamat. Maraming salamat po, sir.
May mga tanong po ang ating mga mahal na estudyante mula sa PSU San Carlos. Hello po sir. Good afternoon po. Ayan, maraming problema po dito sa Pilipinas na kinakaharap po natin. Inflation, contractualization, malnutrition, at lahat ng iyon ay focus sa kahirapan. Na hanggang ngayon problema pa rin ng Pilipinas. Maraming pamilya ang hindi nakakakain 3 times a day. So paano nyo po ito masusolusyonan? O ano ang hakbang na pwede nyo gawin o batas para maigsan ang kahirapang dinadanas ng Pilipinas kung kayo man ay malulunod sa Senado? Maraming salamat dahil nakikita po natin ang problema talaga ay sa sektor ng agrikultura. Kulang ang suporta ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka. Kaya nga kung titignan nga po natin, maliit po ang kita ng ating mga magsasaka, kaya wala nang gusto magsaka ng ating mga palayan. Pangalawa, kailangan po natin, maliban sa palakihin ang kita, pangalawa, kailangan po natin ihinto ang importasyon ng iba't ibang mga produkto galing sa ibang bansa. Siguro po, nalaman po ninyo noong nakaraang buwan, yung mga kababayan po natin mula sa Baguio, yung mga farmers po doon. Anong ginawa po nila? Hindi po nila nabenta ang kanilang gulay dahil sa bagsak na presyo. Anong ginawa po nila? Pinabulok na lang. So, ano yung rason kung bakit bagsak ang presyo? Simple lang po. Dahil nagpapa-import ang ating pamahalaan ng gulay mula sa ibang bansa. So, syempre, kung may importation tayo, pinapatay po natin ang sarili po natin mga magsasaka. Kaya importante po sa atin na mahinto po itong importation. Mahinto po yung smuggling. Dahil yan po yung nagpapatay sa ating industriya. Hindi lamang po yan. Nandyan po yung usapin tungkol sa ibang mga industriya. Yung mga piggery. No? Kung patuloy po ang importation ng mga baboy mula sa ibang bansa, syempre, no, maghihirap po ngayon dahil ang presyo ng baboy sa ibang bansa mas mura kesa dito. Paano ngayon yung industriya ng babuyan dito sa ating bansa? Unti-unti, magtatanggal ng trabahador yan para lamang ibaba yung presyo na binibenta po nila. Kaya dito kailangan bigyan ng panahon ang ating mga senador na gumawa ng batas para pag-aralan itong mga problemang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Isa pang halimbawa, mga coconut farmers. Ang coconut farmers po ang pinakamahirap na farmer dito sa ating bansa. Ang presyo po ng kopra ay nasa halagang 8 pesos hanggang 12 pesos per kilo. Ang kita po ng coconut farmer sa isang taon ay hanggang 20,000 pesos lamang. Isipin po ninyo, 20,000 pesos per year. Magkano po yan per month? Less than 2,000 pesos. Paano mabubuhay ang isang coconut farmer? Nung nagkaroon po ng halalan noong 2016, lahat po ng kandidato nangako na babawiin ang Coco Levy Fund para magamit po ng ating mga magsasaka. Sabi po yan ng ating Pangulong Duterte, nung siya po ay naging Pangulo, sisikapin po niya na magkaroon ng isang batas para magamit yung Coco Levy Fund para iangat ang coconut industry. Ano nangyari? Gumawa po ng batas ang mga senador at congressman 2 weeks ago, finito ni President Duterte. So paano matutulungan po natin ang ating mga magsasaka? Kaya importante po, no? Kailangan maging maliwanag ang ating gobyerno sa ating agrikultura. Dahil dadating ang panahon, baka mamaya wala na po tayong agricultural lands. Gusto ba ho natin umasa na lamang sa dayuhan para sa ating sariling pagkain?
sayang ang Pilipinas. Kaya yun po yung sagot po natin. Kailangan patasin po natin ang kita ng ating mga magsasaka. May plano po tayo sana. Alam po natin may 4 Ps, di ba? Pantawid Pamilyang Programa ng Pilipinas. Merong conditional cash transfer. Bakit hindi po natin gamitin itong 4 Ps at CCT para sa sektor ng agrikultura? Parang cash for work. Sabihin po natin sa ating mga mamamayan, pwede kayong magtanim. 100 araw kayo makakapagtrabaho, magtanim po kayo. At yan po, sweldohan kayo ng gobyerno. Ginagawa po ito ng India para lalong lumawak ang kanilang agricultural sector. At yan po ay pwede rin po natin gawin dito sa ating bansa. Sana nasagot ko yung katanungan ko. Maraming salamat po, sir. Meron pa po. Good afternoon po, sir. Bilang isang agriculture student po ng eskwelahan ito, base po sa nakalagay po dito sa Agri-Agri Credit Act na nag-aatas sa mga bangko na magtalaga ng 25% ng pautang para sa mga magkasaka at mangingisda. Paano po pag just in case po na hindi na po sa dinasal nalugi po yung isang farmer dahil sa kalamidad or nasunog o parang dahil sa bagyo nalugi po siya, paano niyo po mababayaran yung 25% po na yun na pinautang? And then, another po habol po is, magpapautang po ba ang bangko just in case po nalugi po sila? Dapat kasabay po ng Agri-Agra Law yung crop insurance. No? Yung crop insurance, yan po yung sasagot kapag merong kalamidad na dumating sa ating bansa, yung mga tinanim ng ating mga magsasaka. Ang problema nga po natin ngayon, hindi maliwanag po sa ating Department of Agriculture kung paano nila pinapatupad yung crop insurance. So yun po yung isa sa kailangan po natin gawin. Ngayon, itong Agri-Agra Law, ang ginagawa po ngayon ng mga bangko, hindi na sila nagpapautang. Dahil mas willing po sila bayaran ang penalty kesa magpautang sa mga magsasaka. Kaya kailangan balikan uli yung batas na yan dahil hindi naman natin nakita na mas gugustuhin ng mga bangko na bayaran na lang yung penalty kesa magpautang. So ito yung kailangan, sabi nga po natin, there is no perfect law. It is only when you start to implement the law then you will find out if there are shortcomings. And we found out the shortcomings dahil mas ginusto po ng bangko na huwag na lang pautang. Alam naman po natin ang problema po ng ating mga magsasaka kung bakit maliit ang kita nila dahil baon po sila sa utang. Diba? Ang ating mga economic managers at ang ating mga Department of Agriculture officials, ang focus po nila ay production, harvest. Kung maganda ang ani po natin, maganda ang production po natin, may contribution sa GDP, Gross Domestic Product. Pero nakakalimutan po ng mga economic managers na tanungin, kung tamaan po natin yung harvest numbers, yung production numbers, naabot po natin yan. Ang pinakamahalagang tanong, nag-improve ba o tumaas ba ang kabuhayan ng ating mga magsasaka? Ang sagot po dyan, hindi. Bakit? Una-una, baon sa utang. Kung tinamaan break even na lang. O kung hindi, konting kita lang. So ano yung solusyon? Paano dapat solusyonan yung pagkabaon ng utang ng ating mga magsasaka? Nakausap ko po ang mga magsasaka sa Laguna. Ang sinabi po nila, sagutin na lang po ng gobyerno ang fertilizer. Ang fertilizer input po ang pinakamahal sa lahat. Kung yan po ay sasagutin ng gobyerno, mas tataas ang kita ng mga magsasaka. Ngayon, ang usapin po kapag may
bagyo, then dapat palawakin po ang crop insurance. Or kung talagang seryoso po tayo, dapat libre ng inputs, libre ng fertilizer. Hindi lalo talagang yayaman ng mga magsasaka. Dahil kung titignan po natin ang mga magsasaka sa ibang bansa, dito po sila nag-aral. Sa Iri, sa Los Baños. Puntaan po natin sila sa kanilang mga bansa, ang yayaman. Dito lang sa ating bansa, yung mga magsasaka, mahirap. Kaya dito, kailangan po natin bigyan ng solusyon as early as possible dahil matagal nang alam natin ito eh. Ang problema, ayaw pag-usapan dahil may iba't ibang interest ang pumapasok. Kaya sinabi ko nga, thinking outside of the box. Kung sasabihin ng gobyerno, gawing o government employee yung mga magsasaka, pag-aralan natin, bakit hindi? Di ba? May guaranteed salary ang magsasaka, magtanim lang po sila. Tapos bibili ng gobyerno yung produkto nila. Hindi kikita ng mga magsasaka. Ang tanong, bakit ayaw po? Lack of political will. Yun lang. Political will ng ating mga nakaupo. Hindi po kasalanan ng kasalukuyang gobyerno lang yan. Lahat ng gobyerno, pagkatapos ng EDSA, hindi maliwanag ang focus nila sa agrikultura. Sayang. Sinasayang po natin ang oportunidad. Sana nasagot ko yung tanong mo. Maraming salamat po, sir. Meron pa po bang hahabol? Meron pa po ba? Last na daw po, sir. Last na daw po. Good afternoon, sir. Ang tanong ko po ay, bawat senador po, may iba-iba po silang rason kung bakit sila tumatakbo. Kayo po, sir, ano po yung reason nyo at yung totoong motibo nyo bakit po kayo tumatakbo? Maraming salamat sa katanungan po ninyo. Nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo, sabi po ng aking lolo sa akin, Erin, kung gusto mo malaman ang totoong kalagayan ng ating lipunan, lumabas ka sa paaralan. Huwag ka manatili sa loob ng eskwelahan. Lumabas ka sa bahay mo. Kausapin mo yung mga manggagawa, kausapin mo yung mga magsasaka. Alamin po ninyo kung ano yung kalagayan na hinaharap po nila araw-araw. At nung ako'y isang estudyante, yun po ang ginawa ko. Hanggang ngayon po, pareho ang problema. Pareho ang problema. Ako, maswerte po ako, nakapag-aral ako. Maswerte po ako, naging abogado po ako. Pero para sa akin, hindi ko maisip na pag-isipan ko na lang ang aking sarili at makita po yung 80% ng ating mamamayan ang naghihirap. Madali yung sabihin, ay, buhay ko na lang, bigyan kong interest. Huwag na lang yung iba. Anong mapapala ako dito? Wala naman eh. Bakit ako nagpabilanggo nung ako'y nagmamarcha? Dahil naniniwala po ko sa gusto kong gawin. Sa mga senador na nakaupo ngayon, wala po akong nakikita na seryosong bigyan ng solusyon ang ating problema. Isang halimbawa po, pag tumaas ang presyo ng gasolina, nationwide o region lang yun? Nationwide, di ba? Pag tumaas ang presyo ng bigas, nationwide o per region? Pag tumaas ang presyo ng kuryente, nationwide o per province? Per province yan. At kung minsan, mas mataas pa ang singil ng kuryente per province kesa Metro Manila. Gamot, nationwide or per region or per province? Nationwide. Dilata, nationwide. Tanong,
Bakit ang minimum wage sa Metro Manila 537 pesos at ang minimum wage dito sa Region 1 382 pesos? Sabi mo ninyo, pag tumaas ang presyo ng gasolina nationwide, kapag tumaas ang presyo ng bigas nationwide, bakit iba-iba ang minimum wage? O bakit walang senador na nagsasalita tungkol dito? Diba, pare-pareho lang naman yan Pwede bang sabihin na lang, oy, tayo muna, dahil per region yung minimum wage natin, dapat yung pagtaas ng presyo ng gasolina, minimum aqua rin, per region na lang. Hindi. So ang tanong, makatarungan ba yung sistemang ganyan dito sa ating bansa? Meron ba tayong naririnig sa ating mga senador na nagtatanong bakit ganito yung sistema natin? Wala. Bakit ayaw nilang pag-usapan? Takot ba sila? Kaya ito yung rason kung bakit ako'y tumatakbo. Dahil wala akong nakikitang mga matatapang na mambabatas na handang magtanong at pag-usapan yung mga masiselan na issue ng ating bansa. Sana nasagot ko yung tanong. Pwede pa ako tumanggap, hindi pa ako aalis. Unless pagod na kayo, ako hindi ako pagod. Maraming salamat po, sir. Meron pa po mga habol sa kanilang mga katanungan? Meron pa. Okay. Sir, good afternoon po. As a human rights lawyer, pabor po ko na ibalik po ang death penalty sa Pilipinas. Maraming salamat sa katanungan. Hindi po ako pabor na ibalik ang death penalty dito sa ating bansa dahil hindi perpekto ang sistema ng hustisya ng ating bansa. Maliwanag naman po, no? Kung ikaw ay mahirap, sinong abogado ang pupunin ninyo? Kung wala kayong pambayad, Public Attorney's Office. Alam ba ho ninyo, ang Public Attorney's Office sa bawat sala ng korte dito sa ating bansa, may hawak po na hindi bababa ng halos 2 hanggang 300 kaso sa kanyang sala. Paano ngayon bibigyan ng tamang atensyon at pansin yung kaso ninyo kung marami po siyang kasong hinahawakan? So do you think you will be able to prepare your defense if you are accused of a heinous crime? Para sa akin, mas mabuting magkaroon na lang po tayo ng life sentence kesa po tayo makaparusa ng isang inosenteng tao. Yun ang importante. Tignan mo ngayon ninyo, no? Yung mga mahihirap na magnanakaw lang ng delata o ano man, diretso sa bilangguan. Yung mga magnanakaw ng milyon-milyon, pinapalaya. So, meron ba tayong perfectong hustisya dito sa ating bansa? Wala. So, bakit mo tayo mag-impose ng death penalty kung alam po natin, yung mga mahihirap po ang parating nasasaktan dito sa usapin na ito? Question? Baka meron pa. Oh. Yes. Please. Good afternoon, sir. So ito po yung napansin ko lang po sa ating sa
Pilipinas po. So, karamihan po sa ating lalawigan is magkakamag-anak po yung nakaupo. So, how can you address, sir, yung tinatawag po nating political dynasty? Well, ako ay tutol sa political dynasty dahil at kung ako po ay may upo sa Senado, I will also sponsor a bill against political dynasty. Ngayon, baka may magtanong, Erin, kayo ba ay political dynasty rin? Hindi po. Kung titignan po ninyo, ang aking lolo naging senador 1947 hanggang 1971. Yung aking tatay naging senador 1987 hanggang 1995. Hindi po kami sabay-sabay na naglilingkod sa ating bansa. Ang political dynasty, sabay-sabay naglilingkod sa isang teritoryo nilang hinahawakan. So ako po ay tutol sa political dynasty, tutol po ako sa pagtanggal ng term limits dahil alam ko naman po na marami po tayong matatalinong mga Pilipino na kaya rin maglingkod dito sa ating bansa. So yan po yung kasagutan ko po sa o ako magtatanong kung walang magtatanong ngayon. Dahil ito ay pinag-uusapan at ito po ay tinanong sa akin nung linggo. Ewan ko kung napanood po ninyo yung debate, harapan sa Channel 2. Ako po yung guest noon, nung linggo eh. Kayo ba ay pabor sa medical marijuana? Ay, see? Hati. Wala namang sinasabi na ang medical marijuana ay magiging gamot, no? O lunas sa isang nagkasakit. Ang sinasabi po, ang medical marijuana po ay pwede lang tumulong sa pain na nararamdaman ng isang may sakit. As a matter of fact, hindi ka pwedeng ma-overdose sa medical marijuana. Pwede kang ma-overdose sa fentanyl. No? So, dapat hindi po, para sa akin, pinagbabawal, no? Pwedeng magkaroon ng legislation sa medical marijuana. Ayun, susunod na tanong. Are you in favor of the SOGI bill? Alam ba ninyo yung SOGI bill? Anti-discrimination sa LGBTQIA. Dumami na ang alphabet bigla eh. O hindi pa ninyo pinag-aaralan yung anti-discrimination bill. Importante po yan para sa atin. Ngayon, kung ako po ay magiging mambabatas, isa sa mga gusto kong ipasok sa curriculum ng elementary or high school, depende na sa DepEd, yung usapin kung paano paggamit ng social media. Tatanungin niyo, bakit? Dahil sa murang edad, yung mga bata, kapag maingay, anong ginagawa ng magulang? Cellphone, no? Manood ka ng YouTube. Totoo, di ba? Para tumahimik. So, at an early age, na-introduce po yung bata sa social media. Ang tanong, tinuturuan ba yung tamang values, tamang paggamit sa social media? Hindi. Ano yung mga batas na pwedeng labagin ng isang estudyante habang gumagamit ng social media? Cyberbullying, alam ba nila yun? Hindi. So, importante, meron tayong values education sa paggamit ng social media dahil yan po ang ginagamit ng mga kabataan ngayon. So, at an early age, kung yan po ay 11 years old or 12 years old, dapat meron na pong guidance sa paggamit ng social media para hindi magamit po ito sa masamang pamamaraan. Dahil sa pag-aaral po, sa mga estudyante ngayon, tumataas po ang mental depression. Totoo? Why?
because of social media. I hope it does not happen here, pero sa Metro Manila, tumataas rin po pero tahimik lang po ito, tumataas po ang levels of suicide sa mga estudyante. The only reason, mental depression and maybe social media. So importante sa ngayon, sa murang edad, meron tayong binibigyan na values formation o education tungkol sa paggamit ng social media. Para at least yung usapin tungkol sa cyberbullying, no? May baba po natin. Questions? Wala na? Kasi pag wala na, pwede bang magpa-photo op? Ha? Pwede? O tumayo lahat kayo? Tayo. Tapos, compress sa gitna. Compress sa gitna. Hawak din yung pamaypay. Lapit po dito, lapit.